So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up? Meron naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na. Itong video na to ay tungkol sa bagong episode ng Grace Family na pinamagatang agawan sa anak ni Merk at ni Pam. So ngayon mga kahombre ko, tunghayan natin at ating pakinggan ang mga kabalbalan ng mga puke ng inan to. So, ang issue dito is literal na agawan ng anak. Kung ano yung titulo, alam nyo naman na gano'n magbigay si Merk sa atin ng content. Kung ano yung titulo, yun lang talaga yung issue nila. So, this is about sa agawan sa anak. Alam natin na si Pam ay nasa ibang bansa pa. Alam natin na si Merk ay nagkahiwalay na sila. So, sobrang gulo na relasyon na nila. And then si B at yung isa pang bakla ay tumutulong para maging ayos sila. Pero in this case, mukhang napeperahan na ni Be, si Merk. So, wala na. Kumakampi na si Be kay Merk. Tapos, ito naman si Baulaw. Slowly, pinapakita niya na he's not about the money, but she's more for friendship. Pero hindi pa rin ako naniniwala kasi alam naman natin na sobrang demonyo at sobrang peke nito si B. So, for sure, somewhere down the line, lalabas at lalabas totoong ugali nito. Kasi akala ko okay na kami. Parang hirap niya talagang tansyahin. Hindi ko alam kung sa akin ba siya kakampi o kay Pam. Talagang sinabi ko sa BFF ko, no, at hindi pwedeng hindi niya malalaman. So, in this case, nakita nyo naman na nilaglag ni B si Merk kay Pam. Dami niyang pinagsasabi and all that. So, kumbaga nagiging totoo lang siya, no, sa kanyang best friend. Pero, ewan ko, hindi ako naniniwala masyado sa relasyon na to. Actually, may sinabi rin ako dito eh. Eto, kita nyo, pinakikisamahan ni Merk ng ayos. Pinapakain niya. Si Pam. Tingnan natin. Naka-record kayo dyan Pag yung sinasabi niya sa mga reality show rin. Hindi, BFF, nakatawag lang ako. Tapos niya Kasi, ang akala ni Pam lagi, tamang hinala po si Pam lagi. Tamang lagi na lang niyang iniisip na napapasama siya lagi yung image niya. Pam, kahit anong gawin mo, masama talaga yung image mo. Kasi ikaw talaga yung mukha kang pera, ambisyosa ka masyado, ang dami mong gustong gawin, ang dami mong mga ginagawa na mga bagay na para sa'yo lang. Pero hindi kasama yung anak at pamilya mo. In short, buhay dalaga ka pa rin. Lahat ng yan ay nilabas po sa social media, so hindi naman na natin kailangan mag-imbento dito, no? Kaya nga, para sa akin, sinasabi ko, inuulit ko na kahit anong gawin ni Pam na galit kay Merk, may point naman at tumanim na po yan sa utak ng mga tao kasi talagang yan yung totoo mong ugali, Pam. Isa kang immatured na ina. Hindi mo pala kayang maging ina. Bakit sumegunda ka pa na ina? Okay na nga sana yung una eh. Napatunayan mo na dun yung sarili mo sa una pa lang. Kasi nga, as I said dito sa video na to, napabayaan mo na yung anak mo, yung una mong anak. Iniwan mo sa tatay niya, napalaki ng tatay niya ng ayos and all. Dumadalaw-dalaw lang sa'yo. Pero diba, nagsumigunda ka pa. Tas dito sa pangalawa mo, yan na naman. Papunta ka na naman ulit sa shit na situation, diba? Mali lahat ng pinagsasabi ni Pam dito. Tama lahat ang pinagsasabi ni Merk. Bata pa po siya, mga kahombre. Isip bata siya. Maybe matanda na siya, but isip bata siya sobra. ang kain niya yung pagbabalik ko dahil kukunin ko yung bata sa kanya. Well, ayan o, kukunin ko yung bata sa kanya. Now, Pam, sige, kunin mo yung bata kay Merk. What would you get from that? What would Wolf get from that? Wala. Kasi, aside sa magugutom lang si Wolf sa'yo, lagi mo pa siyang iiwanan. Kasi lagi kang wala, most likely, for sure, lagi ka nakikipag-date sa labas, lagi ka nasa labas, madaling araw ka na uuwi. Yung usual na buhay dalaga, di ba? Mga dalaga. Ganyan ang gusto mong life, Pam. So, hindi ko alam kung anong klaseng buhay ang kaya mong ibigay kay Wolf. Hindi ko alam kung anong klaseng pagmamahal ang kaya mong ibigay kay Wolf. Kasi pagmamahal nga sa asawa mo, hindi mo kayang ibigay. Pagmamahal pa kaya kay Wolf, isipin mo binibilhan ka na, nagpapauto na sa'yo ng todo. Still, hindi pa rin enough sa'yo. Ibig sabihin, sobrang tindi talaga ng pangangailangan mo na ma-fulfill lahat yung dreams mo. Which dreams mo, actually, dapat matagal nang wala yan. Kasi matagal ka nang may anak. Kaso baliktad, nung nagkaanak ka ulit, doon ka ulit lalong naging kupal. Doon mo ulit lalong napagtanto na mas maganda pala talaga ang buhay dalaga kaysa buhay may pamilya. Now, sino ang mali, Pam? Siyempre ikaw. Could you imagine, nagpakasal-pakasal kayo, tapos biglang ganyan? Diba? Yung pala hindi mo pala talaga gusto kasi ang gusto mo lang talaga is yung pera ni Merk. Tapos magagalit ka kapag sinisira ka. Diba? Pinapalabas niya sa social media. Yung malungkot na kanta.
Syempre naman, lalagyan ng malungkot na paano syempre video to eh. Syempre, alam mo yun, vlog to, content to. Dapat ganun talaga. Tanga ka ba? Tagal-tagal mo na sa social media, hindi mo alam yan. Napakawalang niya ako, hayo. Napakawalang ya mo kasi talaga. Yun talaga yung labas po ni Pam dito. Walang ya talaga siya. Siyempre, nakakontrata din kami. Bebe, nakakontract kami. Huy, huwag ka mag-video. BFF nyo, ba't kayo nandyan? Tingnan mo tingnan nyo kung anong klaseng kaibigan to si Bakulaw Eto si Bakulaw, medyo pinapakita niya pa yung concern niya kay Pam, pero nakikita nyo si Be, sobrang bayad na siya kay Merk. So tingnan nyo kung ano pong klaseng mga kaibigan na meron si Pam na bibili. Sigurado ako, even ito si B, nabibili to. Pero ayaw niya lang masyadong magpahalata kasi palinis siya. Gusto niya malinis siya lagi. Kaya yung sinasabi sa akin, hindi na wala akong magagawa. Walang imposible doon, may pera ako eh. Tama to. Tama tong point na to. Kasi, alam natin na may batas na 7 years old and below, dapat nasa nanay. Kaso lang, nawawala po yung batas na yun kapag incompetent yung nanay. So, yung tatay yung very competitive and merong ibibigay. In this case, mga boss, si Merk yung competent bilang magulang ni Wolf. So definitely, kahit magpunta kayo sa DSWD, kay Merk ibibigay yung anak, yung bata. So si Pam, magkakaroon lang siya ng time para makita si Wolf. Kasi marami pong magiging hawak si Merk dito. Marami siyang hawak kasi pwede niyang gawin na agad example, yung panganay ni Pam. Pinabayaan lang na nasa tatay, di ba? Bakit? Di ba? Ba't ganon? Ikaw yung ina, pwede naman na sa'yo lumaki. Anong motibo mo? Nagtrabaho ka, may ginawa ka, what the fuck did you do? Pero ganon din naman yung tatay niya, di ba? Nagtatrabaho din. So, anong motibo bakit iniwan mo sa kanya? Ibig sabihin may mali sa'yo, di ba? Automatically. Eto si Wolf naman, mas magiging safe siya sa poder ni Merk kesa kay Pam. Kasi mapapabayaan po ito ni Pam. Mapapabayaan niya ito. So, and I believe na ang justice system natin sa Pilipinas, medyo mali dito ang aking kaibigan na si Merk na may pera siya. Hindi porke may pera ka, mananalo ka na eh. Pero in this case kasi, yun talaga yung kailangan mo. Pera, and syempre, matitirahan. Yun talaga yung kailangan mo para mabigay sa'yo yung bata. Pero I think napakalakas ng chance, napakataas ng chance ni Merk na sa kanya mapapunta si Wolf, hindi kay Pam. Dito, kinausap na ako ni Merk, and yan na nga yung sinabi ko. So, abante tayo. Paano niya aalagaan yung batang hindi naman niya naalagaan? Di ba? Wala siyang karapatan sa anak ko. Sa akin lang si Wolf. Nakakaawa naman si Wolf, mga kahombre ko. Grabe. Itong gantong part ayoko talaga to because ako talaga lumaki ako sa buo na pamilya. Asawa ko, buo ang pamilya. Eto si Merk, nakakaawa kasi galing siya sa heavily broken family. Tangina mo kang ganun din ang mangyayari ulit dito sa kanya, no, sa nakikita ko. And I feel bad for Wolf, pero definitely si Merk naman ay super competent na tatay. And kaso nakakalungkot pa rin, alam niyo yun, sa isang banda. Dapat hindi mangyari lahat to. Pero kung ganyan naman kasi ka walang iya ang asawa mo, di ba? Anong gagawin? Ako ang naghirap sa apo ko, ako ang nagpalaki. Wala siyang ginagawa kundi nasa kwarto lang. Tapos ngayon, kukunin niya yung apo ko. Sa isang banda, mga kaombre ko, dapat talaga pag-usapan na lang to. Hindi kasi po sila mag-shota, sila ay mag-asawa. So that's the hardest part. Alam niyo yun, tangina. Tapos merong isang baby na nasa line dito, no? Kung sa part ko to, kung ako to, susubukan ko eh. Pero syempre, ano rin bang alam ng nanay ni Merk, di ba? Kasi sinubukan din naman ni Merk, sinusubukan ni Merk, but nothing is happening. Anong gagawin? Ay ayaw na nga ni Pam sa kanya. Ni hindi nga sumama sa kanya dito sa Pinas, di ba? Magpapakasaya naman kami. Let's go! So dito si Lawrence, inuudyukan niya si Merk. Etong best friend ni Merk na si Lawrence, inuudyukan niya siya na mag-spakol sila. Alam niyo naman yung spakol, di ba? Yung minamasaya, tas may happy end. O kaya, at saka mambabae, ganto ganyan. Sa isang banda, mga ka-home record, sa part na to, hindi ko sasang-ayunan. Eto si Merk at saka ang best friend niya. Kasi ako, kilala niyo ako, sobrang loyal ko. Etong gantong part, siguro paghiwalay na kayo talaga. Paghiwalay na talaga kayo, saka ka gumawa ng ganito, okay yan. Pero habang hindi kayo hiwalay at gumawa ka ng ganito, then totally mistake to. Kasi nagkakaroon ka ng kasalanan sa anak mo. Ayoko yung ganito. So, this is super X to sa akin, no? Etong tipo ng kaibigan din ni Merk na si Lawrence, halata mo na may kademonyohan. Si Lawrence kasi wala siyang anak, wala siyang asawa. So, he doesn't understand yung sitwasyon ni Merk. So, Merk, sa tingin
tingin ko sa bandang yan, dapat sa akin ka nagtatanong. Kasi ako may asawa, kasal, may mga anak. So ako talaga yung totoong may idea. Samantalang yan, sinamahan mo na yan, wala siyang idea sa kasal, sa anak. So syempre, kung ano lang yun sa tingin niya tama, yun ang gagawin niya. Kasi yun, doon siya may experience. Kasi single siya eh. Di ba? Wala siyang anak, wala siyang partner, wala kahit ano. So sa kanya, okay yan. Pero sa'yo, Merk, mali yan. So, tandaan mo na ang isang pagkakamali ay hindi kayang itama ng isa pang pagkakamali. Lalo na sa harap ng isang bata. Nakakaawa naman, no? Baka pag napanood to ng DSWD, magkandaletse-letse ka pa. Sa halip na ang taas na ng chance mo, eh lalong hindi ibigay sa'yo si Wolf. Yan ang totoo dyan. Habang nag-aaway si D tsaka si Lawrence, ang dami ko naiisip, ano ba lahat nangyari ko? Saan ba nag-umpisa ko? Ba't ba naging ganito yung pamilya ko ngayon? Magkaparehas mo po si Lawrence tsaka si D. Pero hindi ko alam kung sino ba yung susundin ko sa kanilang dalawa. Alam kong lutang na ngayon si Merk. Sa lahat ng nangyayari ngayon, di ko masisisi kung bakit hindi niya maisip kung ano yung tama at saka mali. Pero alam ko bandang uli, maiisip to lahat ni Merk. Mas kailangan niyang unahin si Wolf at saka si Pam. Ayusin yung pamilya nila. Di mo alam. Sure ka? Nire-retohan ni Tita? Hindi natin alam. Oh, ba't nagpapaka-sure ka? Ba't nagre-reto ka ng babae kayo? Hindi ko nire-retohan. Putang ina, papakilala mo nga, hindi mo nire-retohan. Friends lang yun. Friends. Wala mali siya dun. Eh, naawa na ako dito sa tao. Tinan mo, hindi na halos nakakain. Maawa! Hindi na kakakain, oh. Maawa ka dyan kung ito ang iniwalayan ni Pam. Tama si B dito, mga kahombre ko. Legit. Mali yun. Mali na ganun. So, nagkaroon sila ng heated scene doon para nagkasakitan din sila, no? Diyan na umiikot ang kanilang issue, ang kanilang argues. So, para sa akin, mga kahombre ko, talaga, 80% ang tama ni Merk dito, pero yung 20% na magiging kamalian niya dito is kung talagang gagawin niya yung sinabi ni Lawrence. Next time, Merk, sa akin ka tumawag ulit. Kung sakaling kailangan mo ng patnubay regarding sa mga babae. Kasi yan talaga makakasira sa buhay mo. Yun lang, mga kahombre ko, sa ngayon. One love. Good fucking vibes.